Magandang gabi mga katambay. Ako nga pala si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang kwentong kababalaghan katulad nito. Ngayon, heto ang ating kwento ngayong gabi. Ang babae sa balon. Noong 2018, isang estudyante sa isang pampublikong high school sa probinsya ng Laguna ang misteryosong nawala. Ang pangalan niya ay Mika. Simple, tahimik, at halos walang kaibigan. Isang araw, hindi na siya umuwi matapos ang klase. Naghanap ang pamilya, nagtulungan ang barangay, pero kahit anino niya ay hindi nakita. Ang huling balita, may nakita raw siyang sumakay ng tricycle pauwi. Ang matandang driver na si Mang Teban. Lumipas ang buwan, sumuko na ang lahat. Ngunit isang gabi ng tag-ulan, isang bata ang tumatakbo sa bakuran ng eskwelahan. Napansin niyang tila may umiiyak sa lumang balon sa likod ng silid-aklatan. Nilapitan niya ito, "Tulong, tulungan mo ako." Isang babae, basang-basa, nanginginig, at tila nanggaling sa ilalim ng balon. Pero sa kabila ng dilim, kita niya ang duguang uniforme ng estudyante. "Ate, sino ka?" tanong ng bata. "Ako si Mika. Ipagtapat mo ang totoo. Sila ang may sala." Kinabukasan, muling bumalik ang bata. Dala ang kandila at pagkain. Lumitaw na naman si Mika. Sa mga sumunod na gabi, isiniwalat niya ang sinapit niya. Noong araw na mawala si Mika, pauwi na siya. Nag-alok ng libreng sakay si Mang Teban kahit alam ng lahat, hindi ito dapat pinagkakatiwalaan. Dinala siya nito hindi sa bahay, kundi sa isang lumang bodega malapit sa eskwelahan. Doon, naghihintay na pala ang gwardya ng paaralan na si Kuya Berting at ang isang guro na kilala lang bilang si Ma'am Cora. Pinagsamantalahan nila si Mika. Paulit-ulit hanggang mawalan siya ng malay. Nang hindi gumising si Mika, itinapon nila ang katawan niya sa lumang balon ng paaralan. Ipinagkibit balikat na lang nila ang kasalanan. Wala naman daw maghahanap ng totoo. Ngunit nagkamali sila. Bawat gabi, umiiyak si Mika. Hindi siya matahimik. Sinundan niya ang batang si Nico, isang inosente at madaling makakita ng mga espiritu. Si Mika ang nagkwento ng lahat. Ngunit sa bandang huli, isang huling habilin ang iniwan niya. "Isumbong mo sila. Huwag kang matakot. Hindi lang ako ang biktima. May susunod pa kung hindi." Nagkalakas loob si Nico. Isinalaysay niya ang lahat sa kanyang nanay. Nadamay ang mga pulis. Nang hukayin ang balon, natagpuan nga ang isang lumang bag, uniforme, at buto. Lahat pag-aari ni Mika. Nahuli si Mang Teban at Kuya Berting. Ngunit si Ma'am Cora, bigla na lang nawala matapos ang unang investigasyon. Iniwan ang bahay, trabaho, at pamilya. Wala na raw sa Pilipinas, pero heto ang mas nakakakilabot. Sa huling gabi bago isarado ang kaso, may isang guro ang tumawid sa campus ng hating gabi. Nakarinig siya ng boses mula sa balon. "Ma'am, Cora, ikaw na lang ang kulang." Pagsilip niya sa balon, may puting kamay na humila sa kanya pababa. Hindi na siya natagpuan. Hanggang ngayon sinasabing sa balon ng eskwelahang iyon, may babaeng naka-uniforme, basa, duguan, na nag-aabang ng susunod. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Ako muli si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kaya huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang kwento ng lagim, hiwaga at kababalaghan. Kung may sarili kang kwento, i-send mo lang sa tambayancreepy@gmail.com. Hanggang sa susunod na gabi mga katambay,